Oy, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ano na naman to? Senator Bato de la Rosa. Sumisip-sip na ba ito kay Pangulong Bongbong Marcos para hindi papasukin ang ICC? Ito, headline, no? Oh, nababasa ninyo yan? Nasa Philstar Global, oh. Bato vows to grill professional liar. Paano yun? Pwede ba yun? Nangangako si Bato, nagigisahin niya itong professional liar, si Jukebox King na si Jonathan Morales, itong ex-PDEA agent. Bakit biglang nag-iba ng tono? Bakit biglang gigisahin ngayon si Jonathan Morales? Dahil nagsalita na si PBBM? Ganun ba yon? Nako po, porket nagsalita si PBBM, ganyan na ang gagawin ni Bato de la Rosa. Di ba? Kung saan ka dalhin ang investigasyon, dun ka. Hindi dahil nagsalita ang presidente, ganun ang gagawin mo. Huwag ganun. Oh, nangako na siya ngayon. Hindi pa nagsisimula yung hearing, ha. Pangatlong hearing kasi ngayon, May 13. Pero nangako na siya, nagigisahin niya si professional liar. Abo, ano yan? Cambio? Samantala yung mga first at second hearing, mukhang magaan na. Mukhang hindi ginisa ang professional liar, Noong nagsalita na si Zubiri, noong nagsalita na si Jingo Estrada, at nagsalita na si PBBM na professional liar yang si Morales, biglang iba ng tono si Bato de la Rosa. Paano? Ang tingin ko dyan, umaasa kasi siya kay PBBM, para hindi siya makulong, hindi siya mahuli ng ICC, kay PBBM siya kakapit. Yun na lang ang resort niya. Kaya nga sabi niya, sana panindigan ng presidente na huwag i-allow o huwag papasukin itong ICC. May mga usap-usapan ngayon na posibleng mag-iba yung stance ng presidente sa usapin ng ICC. Abayari si Bato de la Rosa dyan. O sige, ano na naman kaya ang plano nila dito sa third hearing na yan? Kung ako yan, i-terminate ko na yung hearing na yan. Kasi malinaw yung resource person, sinungaling, Malinaw yung resource person, walang credibility at ugali niya na yung mga false testimony. O bakit bibigyan mo lang mahabang airtime yan para birahin yung presidente? O diba? Questionable yan. Senator Bato de la Rosa is set to grill. Totoo ba? Is set to grill this week former PDEA agent Jonathan Morales, who President Marcos described as a professional liar and likened to a jukebox. Kung ano ihulog mo, basta hulog ka na sa lapi dyan, kakanta yan si Morales. Actually, may nilabas na naman silang bago. Itong CCTV footage, nilabas na naman nila. Baka dalhin pa yan dyan sa Senado. Na halatang scripted naman. Itong CCTV footage na yan. At edited. Nilagyan pa ng subtitle. Nilagyan ng transcript sa baba. Pero cut, ha? May mga portion silang inalis. Ikaw ba naman? Paniniwalaan ka ba naman, Jonathan Morales? Ilabas mo yung totoong video. Huwag mong i-edit, huwag mong i-cut, huwag mong galawin yan. Kung ano talaga yung napag-usapan dyan. Kasi halatang scripted ka, Coffee. Itong CCTV footage na yan, Nako, magkakakasuhan pa kayo dyan. Dahil nirecord nyo without the permission. Yung sino mang kausap na naka-green na yan. Let's ask him. Si Bato to, Let's ask if someone paid him, said De la Rosa, who chairs the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Malamang sasabihin ni Morales, no, sino ba naman ang aamin sa TV na binayaran siya para siraan ng presidente? Marcos compared Morales, who likened the president to illegal drugs, to a jukebox that plays whatever song desired in exchange of money. Some congressman criticized De la Rosa, mga kapwa niya mambabatas, kinikriticize siya for his committee's continued hearing on PDEA leaks set to continue today, even though no solid evidence was presented and some personalities who appeared were questionable. Puro hearsay, Si Jingo Estrada nagsasabi, puro hearsay yan. Hindi pwedeng puro hearsay yan. Sabi din ni Chis Escudero, dapat may personal knowledge ka dun sa mga bagay na yan. Hindi dahil sinabi ni ganyan, sinabi ni ganon, sinabi ni Juan, sinabi ni Pedro. Ano yun? Dapat may personal knowledge ka. Ewan ko, kung hindi nagigets ni Bato de la Rosa yan, yung sinasabi ni Chis Escudero, na sana yung iniimbita nating resource person dito sa pagdinig na ito ng Senado, i-check nyo muna yung credibility. May personal knowledge doon sa bagay, kaya ka nga inimbitahan dyan kasi may personal knowledge ka doon Ang problema, puro hearsay, sabi ni ganyan, sabi ni ganon. Ano yan? Di tatawanan ng Senado. Tama yung sinasabi dyan ni Chis Escudero, masisira yung institusyon natin dyan, tatawanan tayo dyan. Ayun, si Bato sumisira sa institusyon, sumisira dyan sa Senado. In aid of legislation yan pero ngayon parang nag-iiba ng tono
Kung makambyo ito ka-coffee, gigisahin niya na daw itong si Trillanes. Si Morales, sabi sa balitang ito ng Philstar. There is no problem with the criticisms. That's why we hold a hearing to listen to all sides that are relevant to the issue. Let's listen to all the sides. And just because we listen does not mean that we also believe in what he says, De La Rosa said. Listen to all sides? O hindi, imbitahan mo ang presidente. Imbitahan mo si First Lady, baka dinadawit nila dyan. Kung kaya mo, ha. Oh, yun naman pala eh. Gusto mo marinig ang all sides eh. Hindi, imbitahan mo si presidente. Imbitahan mo si First Lady. O, tingnan natin kung uubra. Hindi ba takot ka nga? Sabi niya sa isang article, hindi niya gagawin niya na magagalit ang presidente kasi baka papasukin daw ang ICC. Ibig sabihin, hindi ka fair sa investigasyon kasi natatakot ka na magalit sa iyo ang presidente. Di ba? Hindi ganyan. Gayahin mo si Risa Ontiveros. Kahit kaaway niya na lahat. Lalaban yan. Yan ang patas na investigasyon. Hindi ito na takot ka dahil magalit ang presidente. Paano kung masama ngayon sinasabi ng presidente? Hayaan mo lang. Nako, questionable yan. Ay, nako. Some senators also expressed concern that De La Rosa's committee should be losing focus. Isa pa yan. Ano ba yung focus yan? PDEA leaks. O bakit nagkaroon ng PDEA leaks? In the first place, you have to establish. Meron nga bang PDEA leaks? Dahil baka wala. Evento lang yan, ni Morales. Oh, lumihis ka na dun sa issue. PDEA leaks. As it was originally meant to look into document leaks with the names of the president and a veteran actress implicated in the controversy. Morales maintained that he was telling the truth. Nako, yan din ang sinabi ni Morales sa mga previous cases niya. Nagsasabi siya ng totoo. Ay, nako. In investigating the alleged document leaks, De La Rosa said Filipinos need to know what really transpired and the true story behind the alleged PDEA leak information. O sige, ito pa ha. Yung CCTV footage na yan, malamang yan, dadalhin ni Morales yan dyan sa Senado. Mamaya pag-usapan nila yan. Maganda, dalhin nila yan para mas magisa siya dyan eh. Dahil negatibo sa kanila yan eh. Yung CCTV footage na yan. Again, ano kinalaman niya sa PDEA leaks? Yung CCTV footage na yan. O sige, magbubuka kayong eng-eng dyan. We do not owe to the Filipino people a hearing that sidelines as a circus. Nako. Hindi pa ba circus yan? As a variety show. We owe them instead a process marked by integrity, respect for due process, and a commitment to justice, De La Rosa said. Let us proceed with a shared sense of urgency, understanding that the conduct of this investigation, as well as the outcome, will impact our institution's credibility and our citizens' safety for generations to come. Ayun, nadali mo. Talagang masisira ang integrity ng Senado sa ginagawang investigasyon na yan. Kasi nga, dapat nga i-verify nyo muna, i-fact check nyo muna, o i-background check nyo muna yung mga resource person eh. Hindi ka pwede mag-uupo na lang kung sino-sino dyan na questionable yung credibility. Kasi mamaya kung ano sabihin yan, mapahamak ang Pilipinas, mapahamak ang gobyerno ng Pilipinas dahil sa mga fake news na sinasabi ng iyong resource person. Alaw mo yun? Di ba dapat hindi dahil kayo yung may control dyan sa investigasyon ng Senado na yan? Kahit hindi si Morales ang issue o ibang usapin. Halimbawa, usapin ng West Philippine Sea. Hindi ka basta-basta mag-uupo ng resource person dyan sa Senado. Paano yung tao na yan sumira sa relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa, if ever? Hindi kawawa ang Pilipinas. See, yun yung logic doon. I-filter yung mga umuupo dyan sa Senado. I-check nyo muna, background check ninyo, ano yung credentials niya, ano yung credibility niya sa usapin na yan, bakit siya nandiyadyaan. Hindi yung maisip ka lang dahil napanood mo kay Maharlika, ito mukhang totoo ito, ito may butas ng puncher yung document, mukhang totoo yan. Ayan, papaupuin na natin sa Senado yan. Hearing na natin yan. Hindi ganoon. Naka-cover yan, lahat ng media nandiyadyaan, nakaabang, naka-live stream yan. Hahayaan mo lang na magsinungaling yung tao. Alam mo na nagsisinungaling. Cut it off. Itigil na yan. Well, some quarters questioned Morales' credibility, De La Rosa said he could not just ignore the allegations of the former PDEA agent. Okay. The senator is eyeing heavier penalties for individuals who will leak government classified documents either by creating a new law or amending existing law. Ayan, antayin natin kung ano yung gagawin niya dyan Sige, sana may magawang batas after this investigation.
Ayan, oh. Bato vows to grill professional liar. Nako po, totoo lang, ha. Sige. Ano to? Totoo ba itong gigrill talaga o sumisip-sip kay presidente dahil takot papasukin ng ICC? Antabayan na natin, mamaya pakinggan natin, panoorin natin ito magiging hearing na yan ng Senado. Sana panindigan ni Bato de la Rosa yan na i-grill talaga. Huwag yung kunyari dahil nahahalata ng tao pag hindi maganda yung script pag hindi maganda yung narrative, halata. O siya, sige. Anong say ninyo dyan, ka-coffee? Totoo ba ito? Makakaaso ba tayo? Nagigisahin nga ni Bato itong si Morales. Sige, antay tayo dyan. I-comment ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee yan. Comment lang ka-coffee sa Facebook at YouTube. At baka di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang po, pa-click lang po ng follow. Yan, nasa taas po yan. Like lang po, like and follow sa Facebook. Yan, nasa baba, click naman po yung subscribe. Alright, attendance check sa mga kapapasok lang. Sabay-sabay nating i-like yung video na yan. Like lang, ka-coffee. At ako'y magpapaalam na sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Mamaya, antabayan na natin yung hearing. Paalam po sa inyo. Bye-bye.